Mic test. Hello, magandang gabi po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Alas 7:30 ng gabi, Sunday ng gabi po dito. Wala akong dapat balak video ngayon, pero kararating ko lang galing sa labas kasama kong kaibigan ko. May nabasa ako sa isa sa mga late na nanood ng ating live kagabi, at kaya ako'y video. So, unang-una gusto ko lang batiin sa lahat ng mga nanonood sa ating reaction video sa buong panig ng mundo. Nagkamali ako, sabi ko kahapon, Africa lang yata yung walang nanonood. Hindi po pala totoo kasi maalala ko at pinaalala sa akin sa isa sa mga comments na isa sa mga kababayan natin nanonood galing Egypt. So, Egypt is part of African continent, kaya hindi pala totoo. Lahat pala na ng panig ng mundo, mula sa Africa, Australia, halos lahat na ng continent ng buong mundo is may nanonood sa atin, na kahit pa isa-isa is meron pa rin namang representative galing sa iba't ibang literal na iba't ibang panig ng mundo. Kaya hello po sa inyong lahat. Shout out po sa lahat ng mga nanonood mula sa Spain, sa France, sa Italy, sa Canada, sa South Korea, sa Hong Kong, sa China, sa Singapore, sa Italy, sa UAE, sa Kuwait, sa Saudi, sa Libya, lalo yung mga taga-Libya dyan. Ano bang bansang hindi ko namang nabanggit? Canada, nabanggit ko na ba? Sa mga taga-United States, sa buong panig ng Pilipinas. France, nabanggit ko na ba ang France? Thailand, meron din nanonood sa atin sa Thailand, meron din sa Malaysia, sa Indonesia. So, kahit pa isa-isa pa dala-dalawa, but I mean, nire-represent nyo ang mga kababayan natin dyan sa kung saan kayo nanonood. Kaya, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. At gaya nga po ng sabi ko, ako'y napa-video kasi may nabasa ako na comment na hindi po siya basher ha. Gusto ko lang nating ipaliwanag ang topic na to. Hindi po siya nang babash, kaya wag niyo po siyang i-bash. Ang sabi niya na parang hindi sila bagay kasi magkaiba sila ng religion. So ngayon, pag-usapan po natin ang bagay na to. Maraming salamat at na nabanggit niya ang tungkol sa religion kasi halos napag-usapan natin lahat ang mga negative comments tungkol sa Chris Pao, gaya ng hindi sila bagay, malayong agwat, hindi sila bagay, magkalayo ng sa buhay, mahirap siya, mayaman si Sir Paul, may pinag-aralan, walang pinag-aralan, ang dami-daming mga bagay na sinabi ng mga tao, which is, again, hindi po sila nang babash, yung po ay kanilang sariling opinion lamang. So, ang pagsabi mo ng sarili mong opinion is hindi naman yon pambabash ang tawag sa mga bagay na ganon. Iba naman po yung bashing na tinatawag. So ngayon, isa sa ating mga kababayan na nanonood ng Pugong Biyahero team ng Chris Pao ang nagsabi na hindi sila bagay kasi magkaiba sila ng religion. Again, ulitin ko, hindi po siya nang babash, kaya huwag po natin siyang i-bash. Yun lang po ang kanyang sariling pananaw, yun lang ang kanyang sariling opinion, in which lahat naman po tayo is may kanya-kanyang opinion, meron tayo kanya-kanyang pananaw. Igalang po lang natin ang bawat pananaw at bawat opinion po ng bawat isa. Pwede mo naman kontrahen ng opinion ng isa kung hindi na ayon sa'yo, kaya lang dapat may paggalang. Kaya kung may napapansin kayo na may mga comment na kaiba sa opinion ko, ang ginagawa ko kung minsan, tinatanong ko yung nagsabi ng gano'n. May sarili siyang opinion, tinatanong ko siya. Kasi ang gusto ko, panindigan niya yung opinion niya. No? At kinakailangan patunayan niya sa akin na
na matindi talaga yung paniniwala niya sa kanyang opinion. So, kagaya ng usaping ito tungkol naman sa relihiyon, which is, I am really thankful kasi nabanggit niya to, kasi sabi ko nga, oo nga no, hindi pa natin napag-usapan ang bagay tungkol sa relihiyon between Krishna and Sir Paul. Kasi sabi ng nag-comment, si Krishna is born again Christian and si Sir Paul ay isang Catholic. So, hindi sila bagay. Yun po sabi. Again, ulitin ko po opinion po yun. Hindi po siya nang babash. Parang sinasabi niya na ang orange at saka mansanas hindi pwede sa fruit salad. Parang gano'n ang sinasabi niya, which is, ako naman, didepensahan ko na mali yung akala niya, mali yung opinion niya. Ngayon, again, kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayo ng pananaw. Ang ipaglaban mo kung anong opinion mo, di ba? Or kung, for example, naliwanagan ka naman sa opinion ng iba, tanggapin natin. Kung hindi man natin kayang tanggapin, okay lang. Respeto pa rin sa isa't isa. Ayun, kaya nire-respeto ko yung nag-comment na yon, na sabi na hindi sila bagay dahil sa reliyon. Nire-respeto ko po yung opinion nyo na yan. Kaya lang, ipapaliwanag ko naman po yung other side na sa aking palagay, hindi sa lahat ng pagkakataon pero nowadays, ngayon sa mga kapanahonan na to, hindi na po kasi mahalaga ang relihiyon sa pagsasama ng mag-asawa. I will give you an example. Example po is kami ng asawa ko. Ang asawa ko po ay isang Catholic. 100%, 101% Catholic po siya. At ako is, I go to what you call the non-denominational Christian church o yung mga sinasabi ng iba na born again church. At so magkaiba po kami. At sa linggo, pupunta po siya sa Catholic church. Ako naman magsisimba dito sa church dito na malapit din sa amin. Actually, malapit lang, like 2 minutes drive from my house, yung church na pinupuntahan ko, at pati naman yung asawa ko, 2 minutes from our house, yung Catholic church na pinupuntahan niya. So, naghihiwalay kami sa Sunday. Now, ano na po, parang 17 years na yata kaming mag-asawa. So far, kahit kailan hindi po naging issue ang religion sa aming mag-asawa. And actually, ito experience ko lang. Actually, yung pagiging born again Christian ko, yung po, sa totoo lang, ang nakakatulong na nagbubuklod yung pagsasama naming mag-asawa. Ipapaliwanag ko po. Alam naman po natin lahat na pag magsama ang dalawang tao, pag mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, hindi mo pa talaga lubos na nakikilala yung magiging asawa mo, di ba? So, makikilala mo na lang talaga kapag nagsama na kayo. So, pag nagsama na kayo, doon na talaga lalabas, alam mo yun, nung lahat. At kahit nga yung mga magkakapatid na lumaki sa isang bahay, nag-aaway pa rin. Kahit nga yung magkambal, meron pa rin, kahit kambal na kambal sila, magkamukha, lahat, everything, meron pa rin pagkakaiba sa kanilang ugali. So, pag nagsama ang dalawang mag-asawa, napalaki sila ng magkaibang background, magkaibang kultura, magkaibang pagpapalaki, magkaibang estado sa buhay, magkaiba lahat, and na magsama yan, of course, expect na hindi sa lahat ng bagay magkasundo. So, imagine na kahit pa ilagay mo ang religion sa equation na yon, dahil sa kahit pa parehas ang religion nila, kung yung pagpapalaki ay magkaiba, meron pa rin magiging problema yung mag-asawang ito. At kung ang isa is, ang pananalig niya sa Diyos is matatag, yung actually isa, siya yung
hindi bibitaw. Siya yung ipaglalaban yung relasyon. Siya yung talagang luluhod sa Diyos at magdarasal para maging maayos ang kanilang pagsasama. So, in a matter na magkaiba ang actually, kung pag-usapang relihiyon, si Sir Paul at saka si Krista, hindi po sila magkaiba ng relihiyon. Ang relihiyon po kasi na tinatawag is that magkaiba, like Buddhist, saka Christian, um, Shintoism at saka Buddhist, Shintoism, Muslim, iba yun po ang religion na tinatawag. Samantalang ang Catholic at saka born again Christian, iisa po ang sinasamba nila yan. Iisang Diyos, itong dalawang pananampalataya na to, naniniwala sa God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Itong dalawang pananampalataya na to, naniniwala sila na si Jesus Christ ang tagapagligtas. So actually, kung pag-usapan natin ito, ang tungkol sa pananampalataya, wala pong pagkakaiba ang Catholic at saka born again Christian. Naiiba lang siguro sa pamamaraan ng pagsamba, pero ang sinasamba ay iisa. So I don't think na sa aking palagay, hindi po maging dahilan na hindi sila bagay ng dahil po sa relihiyon. Gaya nga po ng sabi ko, kaming mag-asawa, pupunta sa Catholic Church ng asawa ko, pupunta ako sa church ko. So, walang problema sa amin. Magkita lang kami pagkatapos ng church niya, pagkatapos ng church ko. Nothing. So, kuminsan kasi, ang ginagawa natin na kuminsan ang relihiyon ang dahilan. Maraming gumagamit na relihiyon ang dahilan para hindi nagkakasundo, ginagamit pa ng relihiyon. Pero kung gamitin mo talaga ang relihiyon, dapat yun ang isa sa mga number one na reason kung bakit dapat nagkasundo-sundo. Kasi ang tinuturo sa atin dapat ng ating relihiyon is maging tapat sa isa't isa sa bawat relasyon, manalig sa Diyos, ipa sa Diyos, ang Diyos ang maging gitna ng ating relasyon para nang sa ganun is matakot tayo nasaktan ang ating karelasyon dahil natatakot tayo or we fear or we respect God kung ano man ang relihiyon mo o ano man sino man ang Diyos mo, dapat is gamitin mo actually yung relihiyon na yon para nang sa ganun is maging mabuti ang inyong pagsasama ng mag-asawa. Hindi dapat na kahit pa magkaiba ang inyong relihiyon, magkaiba ang inyong pananampalataya, gagamitin nyo pa rin dapat ang pananampalataya na yon para nang sa ganun is maging matatag ang inyong pagsasama. Naintindihan nyo po yung point ko dito? So, hindi dapat ginagawa ang relihiyon na siyang dahilan para magkagulo ang mag-asawa o magkarelasyon, bagkus dapat ginagamit ito para magkaroon ka ng respeto sa partner mo para hindi mo siya sasaktan, hindi mo siya lolokohin, hindi ka mambababae, hindi ka manlalalaki, hindi ka magsisinungaling, kasi iniisip mo yung relihiyon mo o yung pananampalataya mo at dapat kung ano yung paggalang mo sa pananampalataya mo, ganun din dapat ang paggalang mo sa partner mo. Kaya ayun po ang aking pananaw. Kaya sa isa sa mga viewers natin na nagsabi na hindi sila bagay ni Sir Paul at Krista dahil sa relihiyon. Again, on the contrary, ako po ay kumukontra, hindi po ganun ang paniniwala ko. Kung ulitin ko yung puntos ko kanina, kung gamitin natin ang ating pananampalataya para lang sa ganun is maging maayos ang ating pagsasama, kahit paano ang klaseng pananampalataya meron ka, ang importante, isa pong Diyos ang sinasamba natin. At yun ang actually, gamitin mo yon na siyang maging bugkos, yun ang magiging pandikit, glue, para maging maayos ang inyong pagsasama. So, ayun po. And I don't think na kung napanood nyo pa last year, ang isa sa mga reaction video ko tungkol kay Sir Paul, na nagtataka ako, sabi ko sa reaction ko na yon, kung bakit napakaraming viewers si Sir Paul at kakaiba yung aura niya, sabi ko noon sa reaction ko na yon. And then sa reaction ko na yun, sinabi ko na siya pala ay madasalin, siya pala ay may relasyon na personal sa Panginoon. At kaya alam ko na hindi
kung sakaling sila man ang magkatuluyan, kung sakaling maging totoo ang Crispaw, is hindi relihiyon ang maging hadlang sa magiging maganda na pagsasama nila. Kaya ayun lang po. So again, maraming salamat sa nagbanggit tungkol sa relihiyon, at alam ko kahit na iba-iba ang ating relihiyon, iba-iba ang ating pananampalataya, pero kung ang pag-ibig para sa ating lumikha ang nasa ating puso, at iyon din dapat ang ibigay natin sa ating kapwa, at lalong-lalo na sa ating karelasyon. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Again, shout out po sa inyong lahat. At hopefully makapag-live po tayo bago matapos ang linggong ito. Maraming salamat po. Mwah!